So, hello my friend. Ayan. So, in this video, tuturuan ko kayo. So, dito, ng Figma application. Okay, so dito muna tayo sa ating Google. Muna tayo sa Google account natin. So, ito talaga yung napakagandang website para gumawa nun or mag-design ng isang application. Okay, so antayin lang natin yung ating Figma. So, ito siya. Okay, so sa text naman, sa pag-create ng text, madali lang. Mag-create tayo ng text. Ayan. May nakalagay dito na letter T sa baba. Ayan, letter T. Plus lang tayo dito. Ayan, so yan, naka-create na siya. For example, lagay natin dito, apps. Ayan. Lagay dito, apps. So yan. Kanya na mag-create ng application. O kung gusto niya man natin siyang i-edit, i-edit na siya. May nakalagay dito sa baba, sa right side ng ating application, ng ating Figma. So dito lahat tayo mag-edit. Dito naman sa position, dito ilalagay natin kung saan position banda ng ating Figma na ating gagawin. O ipoposition natin siya. Dito naman sa layout, ito yung mga layout kung gaano kahaba, gaano kalaki yung isang text na ginawa natin. Sa appearance naman, yung sa quality o opacity, so similar naman yun. Kung gaano yung visibility niya, kung tayo, lagay natin dito ng 50. So ayan, hindi siya masyado makikita. Kasi nga 100% siya, so pure na makikita natin siya. Dito naman po sa radius, so hindi siya ma-reduce kasi pang shift lang naman po yan. So tatakil natin yan mamaya kung ano ang purpose ng ating corner radius. Dito naman po sa ginawa nating typography. So dito yung height lang po, yan. So gaano kalaki. So yung height. Saka dito sa enter, yung nakalagay na dito na enter, so font po yan. So mamili tayo ng mga font na gusto natin sa ating isang application na ginawa natin. So lakihan lang natin para makita. Ayan. So katulad yan. So kung gusto natin siya i-expand, so ganyan lang. Ayan, i-expand na natin siya. Or ganyan. So depende sa gusto natin, sa trip natin. Dito naman po sa auto. Ayan, so auto na po siya. So in-auto ko na po siya. Wait lang, nawala. So ito siya. Ayan, so dito sa baba, ito nakikita natin. So ito yung parang position din, automatic position. So ito yung tinatawag na auto. Ayan, so automatic position sa right, center, right, left. Ayan, so dito lang sa bandang kilid, yung up and down. Anong gusto natin. Okay. So dito na po sa fill. So ito na yung fill. So ito po yung parang color po ng ating application. So katulad nito, yung Calatrava social media. Yung media is blue, yung Calatrava is medyo na pag maroon or red. Whatever, basta. May code din kasi yan. Kung gusto niyo yung direct, ito siya, may code siya. Kung gusto natin ng direct, may code siya. So, for example, ang code ng ganitong red color, so ito siya, C90FDF. Shape, so pagkano gumawa ng shape, katulad nito, login. Okay, tuturuan kayo kung paano gumawa ng login. So, wait lang. So, ganyan. So, dito sa baba, ito, para may square nakalagay dito. So, tap natin yung may nakalagay na maliit na arrow. So, mamili kayo dito kung anong trip na gusto nyo. Which is yung line, arrow, ellipsis, polygon, star, or image. Pwede na tayo mag-upload dito ng mga image katulad nito. Ganito, ito, image to. Ayan, image. Ganyan, image yan. So, ganyan. So, pwede tayo mag-create ng image. Then dito, lagay, for example, ito kasi triangle na naman kasi ito. Yan, so paano gumawa ng ganito? Ng login at sign up? So, madali lang. Lagyan natin, for example, ito. Ganyan kahaba. Tapos, lagyan natin siya dito sa position naman. Ganyan lang din sa position. So, same lang naman siya sa text. Kung paano gagawin natin sa text. Ayan. So, yung explain ko kanina, same lang naman yun. Dito naman sa field, dito kayo magka-color. Yan, lagyan natin dito red to kasi. Yan, red siya. Ayan, red. Then, dito naman po sa kanilang corner radius. So, lagyan natin dito, I think, 70 ata to. Okay, 70 siya. Then, dito naman sa, bakit ito violet? Okay, nag-red na siya. Then, tama natin to ulit.
Ayan. So, shadow naman. Ito kasi yung shadow. Ayan, nakita yung shadow dyan sa bandang baba. Ayan. So, yung shadow, dito tayo maglalagay ng shadow natin. Ayan, may shadow na siya. So, lagyan natin siya sa x-axis na 5. Then, yung drop niya is lagyan natin ng 7. Then, yung opacity naman niya is lagyan natin ng 4. Ayan. So, parang ganyan na siya. So, medyo hindi pa siya gaano klaro. Yung blur, lagyan natin sa 4. 4 na lang yung blur. Okay, so ganyan. Klaro na siya. So, kita-kita na natin. Dito naman sa login, create na tayo syempre ng login. Yan, so create na tayo ng login. So, plus lang natin dito, timing natin dito yung plus. So, bilito lang natin lahat. Yan, login. Ayan, so para maliit natin siya, so dito sa kaniyang TruePUBG, ayan, so lagyan natin dito. Yan din yung color, lagyan natin dito white kasi mas bagay sa kanya yung white. Yan yung white color. Okay. Yan yung kanya namang, mag-ili tayo ng ganito, so TruePUBG lang tayo pumunta. Pili tayo ng gusto ko ng anong trip natin. Yan, so for example yan. Yan yung gagawin ko. Pwede na tayo dito sa bandang side kung gusto natin ganyan. O, palitin natin siya. Ayan, so nakakita tayo ng ganyan. O, di ba? So, ganyan lang. So, ganito lang gagawin natin. Sign up sa mga shape at text. Ayan, combination kasi yan. Dapat creative tayo sa pag-create ng application. Tap lang po natin tong ito. May frame, nakalagay na frame. Tap din dito sa right corner, pipili tayo kung anong frame na gusto natin. Pwede tayong desktop, laptop, iPhone. So kung nagtataka kayo kung bakit iPhone, kasi yung iPhone is parang ano kasi sa application, universal or strict. Kasi pag yung Android yung gamit natin dito, may posibilidad na kapag yung application natin is ma-download sa iPhone, so hindi siya ma-approve sa iPhone kasi maraming basihan kasi yung iPhone. Kaya mostly sa mga developer ng application, iPhone yung ginagamit kasi pag approve sa iPhone, approve din yun sa Android. So dito, lagay ko lang dito iPhone 16. Ayan. So ito siya, iPhone 16. Drag lang natin papunta dito. Ayan. So ayan. So dito, lagyan natin siya dito. Ayan. So login. Tulad ka na ng login. O diba? So ganyan lang. Para mag-create naman tayo ng ganitong mga colors, ayan, may mga colors dyan. Mga colors. So, dito tayo pumunta sa kanyang box. Ayan, so ito yung box. So, dito tayo circle. Then dito, mag-draw lang tayo ng circle dito. Ayan, yan, circle. Ang gagawin natin dyan is, ito tayo sa effect pumunta. Then, lagay natin dito siya sa layer blur. Ayan, layer blur. Then, tap natin yung bandang right. Left ng layer blur, then lagyan natin siya dito ng 200. Yan. So, nag-blur na siya. So, hindi man makikita. So, lagyan natin ng color, which is color blue. Ayan. Katulad ng ginawa. O, yan. So, katulad siya ganito. Diba? So, ganito siya. Ganyan na. So, ganyan. Ulit-ulit lang gagawin natin. So, depende lang sa kung anong trip na gusto natin. Ayan. Layer blur. Layer blur. Ganun pa rin. Gagawin natin sa effect. Layer blur. Then, lagyan natin dito siya sa layer blur na 200. O, diba? Then, colors. Na, lagyan natin ito yellow. O, ganyan na siya. Lagyan natin ito. O, diba? So, ganito siya. Hanggang sa magganito yung kanyang texture. So, kailangan talaga natin maging isang creative pagdating sa paggawa ng applications. Katulad ng Facebook, TikTok, Google. So, hindi naman kasi yan tatangkilikin ng ibang user, ng mga users kung hindi yan maganda. Kailangan talaga maging creative tayo at simple. Dapat yung design natin is hindi pa wala-wala yung ating mga colors na ginawa. Kung tayo dito blue, dito din blue. Dapat ganyan, the same dapat siya para maganda tignan dito sa prototype. So ito yung parang movement ng ating isang application na ginawa. So dito may nakalagay na mga wires. Ayan yung prototype. Yan yung tinatawag na prototype. Okay? So, for example, mag-prototype tayo dito. So, ginawa natin application. Prototype tayo dito ng arrow. So, dito may arrow kasi dito nakalagay dito sa login.
Ito siya, may arrow. Tap lang natin yan dito, pupunta dito. Ayan, so yun, connected na siya. Then dito naman sa instruction, dito, lagyan natin dito sa on-click. Kapag on-click siya, then dito, marami dito. On-drag, ganyan, maraming pagpipilian. So, depende na sa inyo. Yung navigation to, dito, navigation siya dito, ng application. Then dito yung back, scroll, ganyan, marami. Then dito sa instant, ayan, sa instant. Ito yung mga movement niya, mga instant. So dito, always ko talaga ginagawa ko is smart automate. Then sa layers naman, maraming mga layers dito. Kung saan natin siya gusto. Kasi nga, layer 1 yung ginawa natin. Yan, layer 1 kasi ito. Yan, layer 1 siya. Ito siya, layer 1. Layer 1 siya. Yan, so sa pag-movement naman, so pwede natin itong itatap to. Ditest natin dito yung anong ginawa natin ng ating prototype. So, antayin lang natin. Ayan, so ito na siya. Katulad dito, ito na yung itsura kapag mapunta sa ating mga cellphone. So pasensya na, hindi ko pala ito na-adjust. Nandito tayo, for example, gawa ko dito ng tap ko tong sign up. Ayan. O, di ba, pupunta na ako dun sa login. Login na siya, hindi na siya create account. Dito, tap natin itong login. Paglagay natin ng email at password, tap natin itong login. Or dito, pwede na tayo dito. Tap natin itong login. Ayan, so punta natin sa personal information. Sa personal information naman, pagka pilat na natin dito, tap natin itong submit. So, ganyan yung flow ng ating application. Then, nakalagay dito, welcome to Calatrava social media. Then, dito tap natin itong arrow. Ginawa ko dito, on siya, on direct na siya. Ito natin yung application na ginawa natin. Then, ganito lang dito, kaibigan, kung create ng applications. Dahil medyo mababa ng video. So, ganito lang. I hope na naintindihan nyo aking sinabi. So, ganyan lang, kaibigan, napakadali gumawa ng applications. And maraming salamat sa panonood. And see you soon to my next video. God bless.